joining us live in the studio tonight is political pundit Ronald Llamas. Magandang gabi. Secretary Llamas, okay. Maraming salamat sa pagpahayag na dumalo sa ating mumunting programa. Una kong tanong, ano ang motibasyon ni Alan Peter Cayetano kung bakit ayaw niyang payagan na magkaroon ng ibang impeachment officer o presiding officer aside from Win Gatchalian? Well, siguro dahil abogado siya. At huwag mo sasabihin na uh, kasi sabi ng konstitusyon yun. siguro dahil abogado siya ay wala naman sinabi yung konstitusyon tungkol dyan. Ang malinaw lang sa konstitusyon, yung impeachment ng presidente. No, yung Chief Dapat Justice, Chief Justice ang magiging presiding judge. Sa other impeachable officials, kung na yan, Senado na magpapasya niyan. Although, yung nangyaring previous impeachment ni Corona ay Senate President yung tumalo. Pero hindi siya nakaukit sa ating konstitusyon. Pero dito kasi tactically, ang tingin ni Alan Peter, baka mas kaya nilang paikutan si Win Gatchalian dahil hindi siya abogado. Nakita mo ba, may napansin ka ba kanina na pagtatangka on the part of Cayetano na binubulldoze niya with all his legalese, attempts at legalese na si Win Gatchalian? Well, may attempt siya dahil alam mo naman si Alan Peter, kailangan niyang Man of God. Kailangan niyang umepal, no? Kailangan niyang magpakita na relevant pa siya after nung disaster nung Senate leadership crisis. So, tingin ko mas yun ang kanyang objective. Dahil kung halimbawa abogado yung presiding officer ay mas hindi niya kayang paikutan. So, yun yung main na tingin kong objective niya. Pero in the few minutes that Win Gatchalian sat as presiding officer bago naboto si Chis Escudero, may napansin ka ba na, kaya niya naman. May pa-strike off on the record siya na sinabi ni Cayetano tungkol kay Escudero na medyo not necessary. At sinabi niyang out of order. Out of order na yung isa, ang lalaking Cayetano brother. Pero anong tingin mo dito, Sec? Well, tingin ko naman capable naman si Win eh. Kahit siya yung maging presiding judge, ay yung Senate as a trial court, hindi naman siya purely a legal court. Siya ay isang political process. So, may skill set naman na meron si Win at kailangan lang niyang pag-aralang maigi yung Senate rules at yung mga nakaraang impeachment procedures na kaya naman gawin kahit di ka abogado. Pero siguro, just to play safe, kung sakaling magkabardagulan sa mga legalists, ay kinuha nila isang abogado. No? Mas, tingin mo, yun lang talaga yung motivasyon, yung agenda kung bakit hindi si Win Gatchalian ang umupo or may inaamoy ka na something sinister? Well, posibleng kasama yan sa mga negosasyon ni Chis nung siya ay tumalon. Pwedeng kasama yan sa negosasyon ni Chis kung paano siya pwedeng bumoto sa dulo ng trial. Pero si Chis kasi masyadong nasira a year ago dun sa kanyang forthwith at yung kanyang conduct during the impeachment at dahil sa mga kaso niya sa COMELEC at saka sa Ombudsman. Kaya election siya, kailangan niya ng redemption. And Chis being a political veteran, no, ay magne-negotiate siya to the maximum. Lalo na, alam niya na bagsak siya. Kaya posible na isa sa negotiate niya itong pagiging presiding judge. Maliban pa sa pangangailangan ng isang abogado, apparently, para dito sa historic impeachment na ito. Historic dahil nangyayari itong impeachment sa gitna ng napakaraming krisis. Scandal, impunity, economic, etc. Pero bakit si Chis Escudero at hindi si Kiko Pangilinan? Mukhang ang balita ko ay mismo si Kiko hindi inclined. Mas gusto niya nasa floor siya rather than nagpe-preside siya. At mas useful siya. Yes. Lalo na siguro sa kanyang karanasan ay mas dun siya suited rather than yung isa kang presiding judge na ikaw yung fulcrum at ikaw yung parang taong bahay
dito sa impeachment process na ito. Behave ka dapat, hindi ka pwedeng maging subjective, no? Well, hindi siya pwedeng maging partisan katulad Yes. nating dalawa. O, ba't ako nadamay dito? Ang damay lang. Si Edling Gao, yun ang partisan talaga. Mahirap tayong masabing objective. Tingin mo? Grabe naman, judgmental to mga to. No? Depende na lang. Pero yung agarang, may tone si presiding officer Escudero kanina. May tone siya na never ko narinig in the previous na mga ginagamit niyang tono na mas, tama ka, no? May gustong patunayan, mas may command. Pero nung tinakda niya yung 16, maraming medyo natakot doon. At nung sinabi na ibabalik yung greenback sa BIR, medyo maraming natakot doon. Yes. Shades of remanding, kumbaga. Yes. Of course, nagpapa-impress siya. Dahil lahat nakatingin sa kanya. Lalo na yung mga civil society, simbahan, and other political groups na tutol sa kanyang pagiging presiding judge. Dahil nga, para sa kanila, May mansa. hindi maganda yung optics at the very minimum, no? At wala pang tiwala sa kanya dahil nga sa mga nangyari, no? Kaya nagpapa-impress siya na siya nga yung dapat maging presiding judge. Mabilis, very crisp, no? At very efficient, no? Pero nung dumating Decisive. yung 16, may mga nagtaasa ng kilay, no? Bakit hindi mo na pinagdebatihan yan? Bakit gumawa ka agad ng ruling yung presiding judge na hindi pa naman ganun kalakas ang suporta, lalo na sa mga organized forces. No? At yung pinabalik, yung green box sa BIR, parang sana man lang nagkaroon muna ng pag-uusap. No? Pero yung pinakamatindi, yung 16, hindi ko alam kung taktika yon. Sabi kasi ng iba, taktika yan. Para hindi na muna pagdebatihan daw. Baka kasi mag-grandstanding na naman sila Alan Peter at lalong tumagal yung proseso. No? Grabe ka kay Alan Peter. Oo. Hindi naman. So 16 para sinabi, may peg muna tayo. Oo. Okay, iba na muna pag-usapan natin. Baka later, kung i-raise yan sa floor, baka mapag-usapan. Pero sa ngayon, para matanggal yan doon sa mga issues sa simula, no, ay siguro sinubukan niya munang tanggalin yung variable na yon dito sa mga debate. I'm not sure, no? Hindi ko naman siya balak i-second thought. Mahirap i-second thought si Mr. Forthwith Chis Escudero. Easy.